Hello guys, welcome back pa sa channel natin. For today's video, kung mapapansin nyo ay nasa itaas tayo ng bubong ngayon. Itong bubong pala na to ay ito yung ating extension sa kusina. Dati kasi open yung kusina natin and bakod lang yan. Ngayon pina-extend natin. Nung umulan ng malakas, napansin ko meron tumutulo. Meron siyang kumakata sa pader dahil nga dati siyang bakod. Ngayon ang gagawin natin ay magwa-waterproof tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin. Ayan, naka-ready na. And kung magkano yung presyo. And kung paano na rin i-apply, ipapakita ko na rin guys. Ayan. Kahapon kasi naglagay na ako ng sealant dito. Ito. Ayan, nilagyan natin ng sealant yan guys. Dahil maaaring dumadaan yung tubig dito sa pagitan ng pader tsaka nung ating bubong. Ayan. Ngayon maglalagay ulit tayo ng sealant dahil kukunti pala yung nabili ko kahapon. Tapos dito sa semento naman guys, iwa-waterproof din natin yan. Ito pala yung gagamitin natin. Ayan guys, ganito pala yung binili natin. Bumili tayo nito. Itong elastomeric sealant. Dahil itong elastomeric sealant ay pwede sa yero at concrete. Ayan guys. Nakalagay dito, pwede siya sa ayan, ceiling gutters and downspout. Then pwede siya sa concrete. Ayan. Ito yung gagamitin natin dahil ito ay yero and ito'y concrete. So dapat kapag mag-waterproof kayo guys, yung gagamitin nyo ay pwede sa paggagamitan nyo. Ayan. Ang presyo pala nito guys ay 69 pesos. Tipid pack. Ganito lang binili natin dahil mali mo hindi natin siya maubos. Dahil itong mga sealant na ito pag nabubuksan na, tumitigas na. Tapos ito guys, yung ating Super Torosil waterproof coating. Cement, pang semento to guys. So ang gagamitin natin to dito. Yan. After natin malagyan itong sealant, gagamitin natin ng Torosil. Ito siguro sa separate video na natin i-upload. Ginagamit pala ito sa mga swimming pool guys, sa mga CR, second floor. Ayan. Ayan guys, sa mga concrete water tank, fish pond, swimming pool. Kaya maganda to guys yung ating pang waterproof. Siguradong walang leak to. Yan. Pero kailangan kasi muna natin isil yung mga gilid bago natin gamitan ng Super Torosil. Dahil si Super Torosil hindi siya pang yero. Yan. Kaya dapat bumili tayo ng pang yero. Ayan. Ito pala guys ay nasa 700 plus shipping fee. Sa Lazada ko kasi binili, umabot siya ng 800 plus. Super Torosil. Ito yung ginamit sa CR natin sa second floor. Ayan. Ito kasi guys, nakita ko may mga ganito. So maaaring dito dumadaan yung tubig. Ayan yung gagamitin natin. Meron tayong brush, panglinis bago i-apply. Then meron tayong konting oil para pagka in-apply natin to, hindi kakapit sa kamay natin. Ayan. Pwede na siguro tayong mag-sample. Meron tayong scissors, pangbukas. Ayan guys, i-apply natin tong sealant natin, multi-purpose sealant. Ngayon buksan muna natin siya. Ayan, buksan natin siya ng maliit. Then, yung pag-apply natin guys, kailangan natin siyang linisin. Ayan. Kailangan tanggalin natin ang alikabok. Ayan. Sa tingin ko dumadaan din yung tubig dito, kaya a-applyan natin siya guys. Ito na guys. Ganito lang mag-apply. Sa pagitan lang natin siya ilalagay dahil nga meron tayong pang waterproof dito sa semento. Ito lang yung ginamit natin dahil nga meron siyang katabing yero. Ano siya sa yero, nakaduktong siya.
Ayan guys, ganyan lang mag-apply. Gagawin lang natin to sa lahat. Ayan, sa mga may kumakatas yung bubong, kailangan yung gagamitin yung sealant ay akma dun sa paggagamitan nyo. Ayan guys, after natin malagyan, gagamit tayo ng oil. Yan, para i-spread yung ating sealant. Ayan, kapag may oil kasi hindi siya kumakapit sa kamay guys. Maganda yung pagkakalagay. Ayan, depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Ako kasi ito yung ginagamit ko. Ayan. Para maganda yung ano natin guys. Iwa-waterproof naman natin yan. Kaya okay lang kahit hindi siya masyadong makinis. Dahil matatakpan siya ng ating Torosil. Yan. Ganun lang kadali maglagay ng sealant guys. Lagi niyong tatandaan na ang gagamitin natin dapat ay yung tugma dun sa ating paglalagyan. For example, pader lang. Pwede na dito yung Torosil. Pero kung may kadikit na plastic o yero, kailangan natin bumili ng mga ganito. Ayan. Mamaya, pag natuyo na to guys, i-apply naman natin yung ating Torosil. Ayan. Yung kasi ang mahirap pagka nakasagad yung ating pader. Mahirap mag-repair. Yan. Diyan dumadaan yung tubig, tingin ko. Ngayon, hindi na tayo kakatasan ng tubig dahil meron na tayong seal. Yan, na-seal na natin. Protection na rin sa semento natin yan guys. Pampatibay na rin. Ayun guys, mamaya ibibidyo ko yung pag nalagyan na natin lahat. Ayan guys, nalagyan na po natin ng sealant lahat. Simula sa dulo na yon hanggang dito. Ayan. Kailangan guys, simula sa pader hanggang dyan sa duktungan ng yero, kailangan meron yung sealant para walang dadaanan yung tubig. Ayan. Tapos applyan pa natin siya ng Super Torosil mamaya. Yung cement side naman, yung semento. Para siguradong walang leak. Ayan guys. Ipinakita ko lang sa video na to kung paano mag-apply ng sealant. Kung magkano yung presyo ng ating sealant. And kung ano yung dapat gamitin na sealant sa mga type na materials na paglalagyan natin. Kagaya nito, yero, semento. So si Torosil hindi pwede sa yero, pang semento lang siya. Kaya bumili tayo ng elastomeric sealant para siya doon sa dugtungan. Ayan. Ayun lang guys, dito ko na tatapusin yung video natin. Siguro sa next upload natin, i-apply naman natin si Torosil para naman maproteksyonan na rin yung sealant natin and mas humaba yung buhay. Ayan, kumbaga parang siya yung gagawin natin top coat. Ayan, see you na lang sa next vlog guys. Thank you, bye.